Ating pakinggan ang sinabi ni Marlon Tapales. Mga kakwentuhan, boxing fanatics, magandang buhay. Isang balitang ihatid ko sa inyo na di ko alam kung kayo'y malulungkot o ano ang inyong magiging reaction, pero sa akin ay parang hindi ko mawari. Masama para sa akin ang balitang ito sapagkat hindi naman lingid sa atin na si Marlon Tapales ay nakabalik na dito sa Pilipinas galing sa Japan, na kung saan doon idinaos ang kanyang laban ni Inoue, at mayroong isang reporter na nagtanong sa airport pa lamang tungkol kung ano masasabi niya sa reaction ni Janrel Casimero sa naging laban nila ni Inoue. Sa kasamaang palad, nakakawindang ang kanyang sinagot. Sa kabilang banda naman, para sa akin ay nakakaawa naman si Marlon Tapales sapagkat di ko alam kung bakit nagkaganon ang kanyang isipan at siya biglang nagkaroon ng amnesia, dahil nung tinanong siya ng reporter na kung ano ang kanyang masasabi sa reaksyon ni Janrel Casimero at kung aware nga ba siya dito, ay ang sagot niya, sino daw yon? At sabay naman tumawa yung reporter at tinanong kung di mo ba kilala yon, at ang sinagot niya ay di ko kilala yon. Ha? Panoorin na muna natin ito yung round 10 na kung saan ay talagang dito na pabagsak. Maganda pa naman nung napakita nito na sa round 10, pero may iniinda na yun kasi diba yung round 4 tinamaan siya at bumagsak din siya, pero dito talaga bang try, nako, ayun na talaga, bagsak dyan, ito, hala, gapang siya, hindi na siya, para siyang bata dito, ayun, parang umano na lang siya, di makatayo hanggang round bilang 10 na, ayun, diba, round 10 na talaga. Aray, siguro ito yung naging dahilan, naalog siguro yung utak niya dito kasi hindi siya makatayo basta-basta naalog siguro dito, kung kaya ito yung siguro yung ang naging dahilan kung bakit siya nagka-amnesia. Grabe yung tama niya talagang solido talaga yon. Delayed reaction niya pero parang naghang yung niya, parang naghang talaga. Grabe yon. Grabe. Talagang hindi mo sukat akalain na yun nga yung mangyayari. Kaya pakinggan naman natin yung di ba, yung pag bumalik niya sa Pilipinas, andito na siya sa Pilipinas. Pakinggan natin kung bakit siya nasabi ng karamihan na talagang hindi niya maalala, kasi mga kakwentuhan, mga boxing fanatics, yung mga hindi pa nakapanood, alam naman natin na nandito na si Marlon Tapales sa Pilipinas, umuwi na. Siya ay natanong ng isang reporter na kung saan tinatanong siya kung aware ba siya sa mga barbalita at lalo na sa mga reaksyon ni Casimero tungkol sa naging laban. Diba sinabi niya Casimero na parang tune-up lang siya ni Inoue at saka hindi siya nagpakita na parang gusto niyang manalo. Ang yun lang naman ay real talk ang sinabi ni Casimero. Kaya nung tinanong siya ng reporter tungkol sa reaksyon ni Casimero, sabi niya, sino yon? Natawa yung reporter at hindi daw niya ito kilala. Sabi niya, sino yon? Tapos sabi ng reporter, bakit di mo kilala? Di ko kilala yun. Sagot naman ni Tapales. Kaya nagka-amnesia siya. Ating pakinggan ang sinabi ni Marlon Tapales. So ayan na nga mga kakwentuhan, mga boxing fanatics, nakakalungkot isipin, nakakasama ng damdamin dahil sa nangyari kay Marlon Tapales at hindi na niya nakilala si Janrel Casimero na mas lamang naman ang world title na nahawakan kisa sa kanya. Bakit siya nagbitaw ng mga ganong salita? Biro lamang ba yun o malaman o siya'y nainis na? Pero hindi naman natin masisisi si Marlon Tapales kung siya ay na-offend sa mga reaksyon
ni General Casimiro na binitawan niya na kung saan ay function up lang daw siya ni Inoue. At ibig sabihin daw noon, karamihan ang may nagsasabi na nakaka-offend daw yun. Anyway, ang importante, dapat tayong mga Pilipino ay magtulungan pa rin sumuporta sa lahat ng Pinoy Warriors. Hanggang dito na lang muna tayo mga kakwentuhan, mga boxing fanatics. At kayo na ang bahalang humusga, magnilay-nilay, magtimbang-timbang kung ano ba talaga ang inyong magiging reaction. Ay nasa sa inyo na yon kung ano ang inyong magiging opinion. Maraming salamat. Patuloy tayong maging panatiko ng mga boksingirong Pinoy, ating suportahan palagi. Maraming salamat sa bagong padpad sa ating munting channel. Baka naman po pwedeng mag-request, paki-like and share at paki-subscribe naman. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated tuwing merong bagong ina-upload na video ang Kalye Kwentuhan. Ako nga pala si Ding Fernan, ang host ng channel na ito na nagsasabi lagi tayong mag-ingat at laging tuloy-tuloy lang ang pagiging panatiko sa ating mga boksingero. Bye-bye!